Yun, what's up mga boss? So, magandang araw sa ating lahat. So, may unit dito na pangag ang dowel ng camshaft sprocket. So, yun, kita niyo naman ang ebidensya. So, ang unit pala nito ay Hyundai Porter D4CB engine. Kini, Hyundai Porter. Kahapon ba to hindi umandar, guys? Giwas So, kag gibiyaan man. winaskag talaga siya. Gibiyaan sa mekaniko. So, ang gagawin na namin dito ay i-assemble namin tong unit. Ay yung mga tinanggal na galing sa unit sa makina. At i-troubleshoot namin kung Naginigit. ano ang naging problema dito, bakit ayaw siyang umandar. Uli ko baka nato ni. Bakit nahirapan yung unang gumawa dito, napanda rin to. So yun, pagkatapos ay na-assemble na namin yung mga binaklas nila. So dito ay nag-bleed na ako ng fuel papuntang injector. So malakas naman yung kanyang fuel papuntang injector. So test natin dito kung meron ba siyang signal. Kapag nag-ranking ay dapat mayroon siyang meron siyang lumabas na fuel. Dapat magbuga yung injector. Dito ay nag-cranking ako dito ng engine. So, narinig nyo naman na gusto talagang umandar yung engine kaso ayaw yan nang tumuloy. Bakit kaya ayaw siyang tumuloy na umandar? May fuel naman. So dito ay nag-decision kami na baklasin yung cylinder head. So nakita namin dito na baluktot yung engine valve. So naka-open siya dito, naka-stack open siya. Pero hindi pa rin ito ang dahilan kung bakit ayaw siyang umandar. Kasi sa isang cylinder lang naman yung may singaw. So wala sa cylinder head yung problema. Ang problema dito ay yan. So kita nyo naman na nikyuom ang kahimtang ng piston ring. So kapag ganyan yung sitwasyon ay kahit anong redondo mo ay ayaw talaga yung mandar. Loss compression talaga yan. Kaya ang ginawa namin ay tinanggal yung 4 na piston, saka magpalit kami dito ng piston ring. Bali i-oversize na namin to. Although goods pa naman yung crankshaft niya. So standard pa yung crankshaft dito mga boss. So pagkatapos na namin ma-oversize ay ito na. Hindi na namin nakikita kung paano namin na-symbol yung piston sa engine. Kasi common naman to eh. Marami namang nakakaalam dito kung paano salpak yung piston sa engine. Bali nagpalit kami dito ng connecting rod bearing kasi gas na yung rod bearing. Standard lang yung pinalit namin na rod bearing kasi standard pa yung crankshaft niya. Ang in-oversize lang namin dito ay yung piston ring lang. Kasi hindi kami nagpalit ng liner.
Yan, so final talk na lang tayo sa ating Conrad. Pagkatapos dito ay iwan ko lang kung aandar ba ito. Medyo kinabahan ako dito kasi di ko alam kung aandar yung engine sa ginawa namin. Pag hindi to umandar ay siguradong yari tayo dito kasi malaki na yung gastos ng mayari. Bahalag mabilin akong sinilas. Budagan gigo ani. Kasi meron na akong plan B dito. Kapag hindi siya umandar ay tatakbo na ako at uuwi na sa Cagayan de Oro. Biyaan gina ko kung kauban ani. Bahala na siya. Dapat talaga pag mag troubleshoot tayo dito ay dapat meron ka talagang plan A at saka plan B. Yun, inikot-ikot ka na, so pinakiramdaman ko muna yung ikot ng crankshaft kung meron ba siyang compress na nangyayari. So meron naman siyang saptot gamay, so ibig sabihin ay meron itong compression. Pero malalaman talaga natin to kapag napaandar na natin. Ito lang naman yung mission natin ay paandarin yung engine. Pagkatapos nito ay uuwi na tayo kasi yung mekaniko na yung ano dito. Marami pang gagawin yung mekaniko dito, yung under chassis. Yan ang bahalang magtrabaho ng under chassis kasi yung mission natin dito ay paandarin lang yung engine. At yan, sinakain na namin. Yun, musok na nga ang tambutso. Kita niyo naman na umandar talaga siya. Mandar na nga. Be, pandaron mo to trawe. Kasi gila, drata to. Mandar gila eh. So, gila man siya matuyot-tuyot eh. Tuyot naman yung engine. So, success. Mandar gila. Thank you for watching. Kay tubig.